Mga sangkay, tumitindi po ang bakbakan ngayon ng Amerika at Iran sa Middle East, no? Lumalala po ang digmaan, mga sangkay. At ito, may matinding balita tayo tungkol dyan. Alright? Anyway, bago tayo magpatuloy, this is me, Sangkay Janjan. We are back dito sa ating YouTube channel, no? Sangkay World Talks, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan yung patungkol sa mga pandaigdigang balita. No, kung paborito nyo yung mga ganitong klaseng topic, hindi po yung mga chismis sa Pilipinas, hindi po yung mga chismis na mga kapitbahay ninyo. Gusto nyo ng mga pandaigdigang balita, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, so, eto, mga sangkay. Iran nagbabala daw po sa US ground invasion. Kasi nga po, ang Amerika ngayon, pinaplano na pong lusubin, papasok ang Iran. Ito po yung naudlot na plano, mga sangkay, noon pa. No, kasi nagkaroon kasi ng peace talks ng ilang buwan. So, imbes na papasukin na po sana nila yun, bigla pong nagbago. Kasi, may peace deal ngayon na naudlot. So, eto na ulit ang plano. Papasukin na po yung Iran ng Amerika. So, tingnan po natin ang balitang to, mga sangkay. Nagbabala ang Iran laban sa Estados Unidos sa sakaling isang ground invasion ang ikasa ng Washington sa Tehran. Sherry Ricolizado for the news. Tiniyak ni Iran Foreign Ministry spokesperson Ismail Bagay na may kahihinatnan ang anumang ground invasion ng US sa bansa nila. May kahihinatnan. Ito yung banta ng Iran, mga sangkay. So ano yun, matatalo yung Amerika? Ako, tingin ko hindi matatalo yung Amerika sa ganyan. Alam niyo, isa lamang po yung nakatalo sa US talaga. Na wala nang choice yung Amerika kundi umalis na lang Vietnam. Nung Vietnam War. Ginawa na nila lahat-lahat Marami na mga bansa ang tumulong. Hindi talaga nila natalo yung mga Vietnamese. Pero ito, mga sangkay Iran, since high-tech na po tayo sa mga kagamitan, pandigma when it comes to warfare, tingin ko malabo pong matalo yung Amerika dito Yung mga gamit nila, mga pang-alien, mga sangkay Diba? Mga high-tech, mga sangkay, yung mga kagamitan nila pandigma. Ang matinding babala ay ginawa kasabay ng mga report na nagpapadala ng maraming tropa ang US sa gitnang silangan. Nako, yan na nga po ang Amerika po. Nagpapadala na daw po ng maraming mga sundalo ngayon sa Middle East. Kaya sabi po ng dito, they will face, sabi ng Iran, the consequences. I believe there are people in those very areas and they are not few in number. So nakita na po nila na marami na nga po dumadami. کسانی هستند در همون مناطق تعدادشون هم کم نیست که لحظه Who are counting the moments until they can welcome them. So i-welcome daw po nila. Ano kayang gagawin nila dyan? I'm sure hindi naman po lulusob ang Amerika dyan na wala pong mga back-up na sandamakmak na mga Air Force or kung ano-ano pa. شماری میکنن برای خوش آمدگویی به این افراد. Nanawagan si Bagay sa International Atomic Energy Agency Grabe itong ginagawa. Ito yung ginagawa ng na US. kondinahin ang anyay pag-atake ng US sa Iranian Darkovane Nuclear Facility. Ayan na. Tingnan nyo. Anya, tahasang paglabag ito sa Ayan na. Umiiyak na po yun yung Iran, mga sangkay, kasi ang inaatake na po yung mga nuclear facilities, yung mga oil facilities ng Iran. Yun po yung bumubuhay sa Iran Ngayon, mga sangkay, talagang dudurugin na po sila ng Amerika. lahat ng prinsipyo at tuntunin ng pandaigdigang batas kaugnay ng nuclear non-proliferation. ایران به عنوان عضو NPT انتظار داره که شورای حکام آژانس شخص مدیر کل آژانس As a party to the NPT, Iran expects that AIEA Board of Governors که as well as the از agency's گاهی Director General
who بیانیه‌های from time to time issues political سیاسی در statements رابطه با regarding موضوع هسته ایران میده در اینجا موضعش Iran's رو nuclear صراحتاً program. بیان کنه در محکوم کردن جنایت آمریکا. condemning the United States. Sinabi ng Iran Foreign Ministry sa Eid na nakarating na sa Tehran ang mungkahi ng mediators. So ano, mga sanggay, mukhang kinakabahan po pala talaga ang Iran ngayon sa ginagawa ng US kasi grabe na po yung mga pag-atake ng Amerika. Do pumapalag naman po yung Iran pero hindi po talaga nila kaya eh. Ang Amerika, iba ang lakas ng Amerika. We all know naman na number one po sila pagdating po sa militar. At sabi nga nila, addict daw po sa digmaan yung US eh. Anya, nanatiling aktibo ang diplomatic efforts. مذاکره و جنگ طریقیت داره. Negotiations and war are means, not ends in themselves. هدف رو گم نکن. It does not Hadaf. lose sight. So parang umaasa pa po ang Iran dito na sana pagbigyan pa sila ni Donald Trump pero ewan ko lang kung pagbibigyan pa. صیانت از منافع ملی ایران هست. گاهی با ابزار دفاع و گاهی با دیپلماسی و گاهی همزمان هر دو. Siya Grabe oh. Tingnan niyo naman ginagawa. na sunod-sunod na araw ay natake ng US ang Iran sa harap ng kawalang katiyakan ng shipping sa Strait of Hormuz. Kamakailan, sinabi ng Iran na 2 oil tankers ang sumabog at napigil ang pagkilos. Grabe no. Yan na po yung nangyayari ngayon mga sanggay. So hirap na hirap po ngayon ng Iran sa kalagayan nila kasi nga po malakas yung Amerika eh. Matindi po talaga yung US eh. Hindi po talaga nila kakayanin yun ng galong-galong na lamang. Pambihira. At ayon sa Islamic Revolutionary Guard Corps, pinuntirya nila ang US aircraft sa Aqaba Airport sa Jordan gamit ang ballistic missiles. Gayun din ang US military assets and equipment sa Al-Adiri Camp and Ali Al Salem Air Base sa Kuwait at Syria. Okay, so yan po ang ginagawa ngayon ng Amerika mga sangkay laban po sa Iran. Pero ang ginagawa naman po ngayon ng Iran, ginagantihan nila yung mga karatig mga bansa dyan sa Middle East. No, yung mga kapwa din po nila Muslim, ginagantihan nila kasi iniisip nila na kumakampi daw sa US. Kahit yung Qatar, binabanatan po nila. Lalo na yung Saudi Arabia. So, kaya nga ang delikado ngayon kapag ka nagkaroon ng regional war. So, asahan po natin yung presyo ng oil. Tataas na naman po yan. Ang bihira. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.